Marcos, si Martin Romualdez, no? Napakaliwanag yung sinasabi ng taong bayan, Martin Bongo. Kitang-kita na kasi naman, 52% no, self-rated poverty. At saka yung pagnanakaw na harapan. Correct. Kahit na yung hindi harapan, alam naman namin kung ano nangyayari dyan. Talagang you are really the worst president this country has ever had. And Martin Romualdez, Martin, you're the worst Speaker of the House that this country has ever had. This is the worst thing ever. Pinakasakit, gamit sa kapangyarihan. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon, sigurado tayo mandaraya itong mga ito sa elections. Pero ngayon, well, there's really so much po pwede mong matutunan dito sa survey na ito. Ito yung sinasabi ng mga greatest minds, di ba? Sila Rosola, Hobbes, Machiavelli. Power is with the people. Yung mga tanga dyan, no? Dyan sa Marcos team na yan, nalalasing-lasing sa kapangyarihan. No? At tulad na parang walang kinabukasan, parang hindi magtatapos ito, no? Parang walang hangganan, di ba? Ang dami ninyong inapi, ang dami ninyong sinaktan, ang dami ninyong buhay na sinira, ang dami talagang buhay na pumangit dahil sa inyo. Nakakapal na mga mukha ninyo, hindi kayo nagsisilbi ng maayos sa Pilipino. Ngayon nakuha ninyo kung ano yung sinasabi nila ngayon. Kilala na nila talaga kayo. At saka, in other words, kinukuha na nila yung kapangyarihan na yan. No, they're getting it back. Kinukuha na ng Pilipino kasi sa Pilipino lang galing yan, mga ina. Correct. So, sila nalasing kasi kita-kita natin, no? Lahat sila, katulad pinyari ako, no? Kasi nasa receiving end ako nito eh. Nasa receiving end ako ng pagmamarahas at saka yung pagkalasing sa kapangyarihan nito mga idiots na ito. No? Nalaman ko recently na yung NBI daw may warrant of arrest na para sa akin. Anong ginawa ko? Nagnakaw ba ako ng bilyon? Tama. Bilyon, katulad ng ginawa Marcos at ni Tambaluslos. Meron ba akong gold na binenta na hindi ko ini-explain kahit na kanino? Ninakawan ko ba ang Pilipino ng PhilHealth na tsaka yung mga pension funds nila? 'Di ba? May ginawa ba akong ganon? Ang ginawa ko lang yung hindi ako nag-attend ng hearing na wala naman akong invitations na dalawa. At saka itong kongreso na ito, itong mga baliw na ito, uulit-ulitin natin, wag din yung iboboto yung mga yan. Yan sila, nakita naman natin kung sino yung mga yan, di ba? Mula nung na-detain ako the first time, tapos ngayon. In fact, ang narinig ko, yung detention ko ngayon will be indefinite. So, may sinabi silang panahon, pero ang totoo doon, pag nakuha nila ako, ay hindi na nila ako pakakawalan. Hindi naman tong Pilipinas, ginawang Afghanistan, ginawang Iraq, di ba? So, nakita mo, Marcos, Tambi, nakikita ng Pilipino yung kabastusan ninyo, pagmamarahas at pagmamalabis ninyo, pagwawarak ninyo sa constitutional rights ng bawat Pilipino, ordinaryong Pilipino. Nakita nila kung anong ginawa ninyo kay PRRD. No? So, yan yung resulta ngayon. Minus si Marcos? Minus 49. 49. Tapos si Martin. Si Bongbong minus 29, si Romualdez po minus 43. I don't think anyone has gotten that negative rate even before po. So this is astounding. Sila lang. Oh, sila lang. Sila lang? You know why sila lang? Kasi sila lang yung ganyang kababoy. Grabe ang talaga. Baboy ninyo sa Pilipinas. Wala kayong respeto. Talagang, at saka alam mo, Ling, Angel, mga kababayan, talagang paniniwala ko talaga yun eh. Kung sino ka, yan ang regalo mo sa mundo. Yan ang dala mo sa yan ang nilalabas mo. So, I'm pretty sure itong mga ito, no? Unang-una kasi drug addict itong si Bongbong Marcos. Ano naman ang ibibigay niya sa Pilipino? Di ba wala siya mabibigay? At saka yung sasabihin niya na hindi siya drug addict, talaga, naniniwala ako sinasabi ni PRRD no? Na the best evidence na siya ay drug addict, ayaw niya magpa-drug test, no? So, what has happened to the country is such a tragedy. Such a tragedy. Kawawa. At saka this is a speaker that sa Delaware court was found to have bribed Supreme Court justices, 2 Supreme Court justices. Tapos tahimik na tahimik itong kongreso na ito. Dapat yan ang ini-investigate ninyo. Kung meron kayong paninindigan at may prinsipyo kayo, kaso wala eh. Mga corrupt kayo eh. Mga crocodiles kayo, no? Ang pinag-uusapan ko dito yung mga nasa Quadcom at Tricom at saka yung committee na pare-pareho lang naman eh. Pare-pareho lang naman pagmumukha nila. Si Tambunting, si Paduano, si Pimentel, si Acop, si Fernandez, si Stella Kimbo, si Rog Gutierrez ng One Rider. Sino pa ba? Si Chua. No? Syempre si Romualdez. I mean, kahit yung isa, what's his name, si Libanan, mga nasa likod niyan, no?
si barbers, kailangan, yung kagandahan kasi ng nakita, na pagdaanan natin sa napakasakit, no, this past 3 years, after coming from a president na mahal tayo, na para tayong very precious kay PRRD, bigla ka nagka-boyfriend na abusado, alcoholic, drug addict, nambubugbog, 'di ba? Mabigat ang kamay. 'Di ba yung kagandahan doon? Ha? At saka yung kagandahan doon, nagpakita sila kung sino sila. Ako si Gaston Bunting, chair ng franchise committee. Aabusuhin ko kayong lahat. Kukunin ko ang karapatan ninyo na mamahayag ng malaya SMNI. At tatahimik ako dito habang pinipreso ninyo, arbitrarily detained si Ka Eric at si Lorraine Badoy porket nagtanong kami kung totoo ba, Martin Romualdez, na 850 million ang budget mo sa Office of the President. 'Di ba? So maliwanag nagpakilala sila. Yun yung maganda doon. Tapos ngayon, kung makita na naman natin next time, andiyan pa yung pagmumukha ni Gaston Bunting at saka ni Libanan, na si Libanan meron siyang party list 4-piece, 'di ba? Na talaga 4-piece pero corrupt talaga lang, 'di ba? So kung nandiyan ulit sila, wala na tayong mapagbibintangan kundi sarili natin. Bakit ang ibang bansa kaya nila maglagay ng leader na maayos? 'Di ba? Bakit tayo hindi natin kaya? Syempre kaya natin, no? Nauuna kasi ang bulsa, ma'am. Yan ang problema sa atin. At saka noon, Yusek, nagtanong lang po kayo, 'di ba? At saka they were after the source and you didn't want to name him or her. So yun lang yun. And then both of you were cited in contempt. Parang yun doon nagsimula at wala na talagang naano na yung freedom of expression natin to call out if there is a check and balance, kailangan may transparency, pero wala. After that, it was all blatant na stealing and lying. So ayan po and you know coming from working with PRRD, no, kung saan napaka magalang niya sa ordinaryong Pilipino, 'di ba? Bastos siya sa mga dapat bastos, 'di ba? Yung mga drug lords, mga ganyan, mga kurakot, 'di ba? Mga generals na drug lords, na PNP na ganyan pala sila, etc., 'di ba? But coming from a president na napakaayos niya sa Pilipino, nagbabaw pa siya, 'di ba? When we experienced yung pagmamalabis ng Marcos administration, nakaka-shock. Sobrang nakaka-shock na nung na-figure out ko, grabe, wala silang kahihiyan. Walang kahihiyan ito si Akop na pagkatapos niya kaming lapastanganin doon sa House of Representatives, bigla siya pupunta sa detention cell namin para kausapin kami at mag-apologize kunyari, magbati-batian, di ba? So parang nagbibida-bida lang pala siya, di ba? So tapos hihingiin pa sa amin ni Velasco, yung Secretary General ng House, na syempre dinideny niya ngayon kasi mga sinungaling yung mga yan eh. Dinideny niya na pumunta daw siya sa akin, na hindi daw niya ganyan. Sinabi ko, pumunta siya sa akin para hingiin yung apology. Sabi niya sa akin, magsulat ka ng letter kay Tambaloslos, mag-apologize ka, sabihin mo na nagsinungaling ka, I'm sorry, nagsinungaling ako at hindi ko na ulitin, tapos hihingiin ko na palabasin na ako dito. Monti ko siya murahin, sa totoo lang. Putang to. Sasabihin, aminin ko sinungaling ako, pero kayo yung mga sinungaling. Hindi nga ako sinungaling eh. Alam mo kung meron akong fault sa buhay, yun eh, talagang sinasabi ko yung totoo. Lahat maliit pa ako, ganun, that's where I get into trouble. Di ko matake yung mga sinungaling. No? So yun, tapos now they deny it. So, full force, kahit yung KOJC siege, nakita ko yung karahasan, no, ni Nick Torre. Sabi ko, grabe to ba ito? Parang NPA na. No? Parang mga NPA na ang. Tapos yung hindi na tayo nire-rescue ng AFP, 'di ba? Kitang-kita in fact in front of them tinanggalan ng karapatan si PRRD and inside a military camp, but they looked away. 'Di ba? So pwede pala 'yon, no, Angel, kasi kami ni Angel Ling nagtrabaho kami kay PRRD eh. So ibang-iba yung itsura ng gobyerno noon nung si PRRD at ibang-iba nung ito na si Bongbong. Ang layo po talaga at we're very careful. We're talagang people first before anything else. And we work together. Grabe, miles apart. Grabe teamwork namin. Grabe. Kasi kahit ako, ma'am, ordinary citizen lang naman ako, hindi naman ako involved sa circle ninyo. Pero nakikita ko talaga yung kaibahan noon ng pamamahala ni Tatay Digong at sa pamamahala ngayon. So talagang ang laki ng diferensya. Parang like umiikot siya ng 360 degrees kung gaano katino ang gobyerno noon at laging inuuna ang taong bayan. Ngayon naman, kakaiba
Yun ang difference, the 100.1% na diferensya ng Marcos administration ngayon. Dahil inuuna nila yung sarili nilang kapakanan kumpara doon sa kapakanan ng mga taong Pilipino, di ba? Na nandyan sa Pilipinas ngayon. Yun ang kaibahan, even if wala kami sa Pilipinas, nandito kami sa ibang bansa, lalo na sa yung tinatawag natin na peace, di ba? Tsaka yung sa mga kontrabando, yung mga drug addict, nagsibalikan, ang mga drugs ngayon, naglipana, na even kahit sari-sari store, pwede nang ibenta ng ganun sa murang halaga. Compare noon. Diba? Para na siyang condiments kasama na siya sa mga tawas, kasama na siya sa mga, ano ba yun, garlic, sa mga paminta na nakaganon lang, nakasashay-sashay, na ibenta doon in public. Sa time ni Tatay Digong, we are at peace na kami nasa ibang bansa. Natutulog kami na sigurado kami, paggising namin sa umaga, 100% buo pa rin ang pamilya namin ngayon. Kami, bilang OFW, pag uwi kami sa Pilipinas, sigurado ba kami na yung bagahe namin, hindi mabubuksan? Hindi nila, hindi sila magturobo. Di ba, in fact, meron tayong kaibigan, no? Si Carla, di ba? Na nalaglagbala siya. No? Sobra. Ay, nako. It's really a reflection po of the leadership, no? This is what we've been talking about, Doc Lorraine and I, na yung mga public servants po, they are actually acting depending on their leader. So if their leader is with integrity and with honor, why would you act otherwise, diba? Why would you act differently? Mahihiya ka sa boss mo. In the same manner, if your leader is very weak and doesn't make good decisions, that will also reflect on other leaders in their own respective departments. So if they follow the money trail, ganun rin sila. So this is why it's a poor leader. You know what I heard? Yes, po. You know what I heard, no? Yeah. Parang I also saw it na aninag ko, no? Doon sa mga hearings na yan. Na this very weak, I mean, you cannot blame Bongbong Marcos on one end as a doctor because may sakit siya eh. He's a drug addict. An addiction is an illness. I'm serious about that, no? Yeah. The people who love him ought to be telling him, ano mo, bumaba ka na. Mag-rehab ka. Dumudugo-dugo na yung gums niya, no? Dumudugo-dugo na. Tsaka may mga white powdery substance. Nagkakalat na si Bongbong Marcos, no? Kung merong nagmamahal sa kanya, dapat sinasabi, lumababa ka na. Kaso wala nagmamahal dito sa taong ito. Ginagamit siya kasi sila ay nakikinabang sa kanya. So, wala silang pakialam kung masira ang Pilipinas. Basta makikinabang sila. Ito mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, sasaidin nila itong drug addict na ito. Kahit masira ang Pilipinas. Nakita ko, ito pala yung kahalagahan ng very strong na leader. Kasi ito napaka-weak niya. Nagkakaroon sila ng power struggle. Kung sino ang bida sa kanila. Kung sino ang alam mo kung ano yung takot ko? Siguro nakikita nila na bibigay na ito anytime soon. So when that happens, sino ang mananaig? Siyempre, constitutional successor si Inday. But that's why they have to take Inday out, di ba? Kahit na 32 plus million. At si Martin, walang boboto dyan. Martin, walang may gusto sa'yo. Ako, wala talaga, no? Kainitan niya. Yan, sabi nga po ni Veda Beam, hello po from Davao City and listening here in Dubai. Kailangan na talaga ilibing si Martin Romualdez. Napaka-unfair na wala siyang kalaban. Ayan po. No? Kasi yan si Veda Beam. Veda Beam, yes po. Veda Beam, alam mo, si Martin Romualdez, never yan lumaban ng patas. Never. Hindi, kasi hindi siya mananalo, alam niya, kinasusuklaman siya ng mga taong bayan. So, sa Tacloban, kaibigan niya mga CPP, no? Sila yung mga enforcers niya. No? At saka si Martin, loser talaga yan. Loser talaga yan. Walang may gusto dyan. Hindi ka marunong mag-wala, hindi ka marunong mag-Tagalog, nakakairita pakinggan, di ba? So, hindi siya, kailangan ko bang i-state yung obvious is that he's running for office not because he wants to serve. Otherwise, ang ganda na sana ng Tacloban, hindi ganito itsura niya ngayon, di ba? Nandami pa rin mahihirap, di ba? Yung Yolanda ng mga bahay, wala pa din. Kinukuha pa, ginagrab pa yung, kinikredit grab pa. Part ako ng task force Yolanda. So, alam ko yung mga bahay na yon, di ba? Part ni PRRD yun. Tapos sabi daw kay Marcos, whatever, di ba? Whatever. So, anyway, si Martin, Veda, hindi yan, ang alam lang niya kung paano manalo sa isang eleksyon ay bumili ng boto. Kahit simula't simula pa lang, yung kay Inday no 2022, People's Initiative, tapos lahat ng vote buying, billions, trillions. Nakakangilabot yung pera na ginamit nila. Pera natin yon, pera ng taong bayan yon, na dapat pumunta sa pinakamahihirap kung kaya't ngayon, lampas kalahati ng Pilipino, natutulog ngayong gabi, gutom. Nagugutom na ang Pilipino, Martin. Pero wala siyang pake. Kailangan niya mag-vote buying. Kasi nga, sa isip nitong baliw na ito,
Gusto niya maging prime minister, maging president, whatever. Noong pa nanginginig ang laman ng mga yan. No? Tapos may mga kakuntsaba yan, natural. Natural yung ganyang klaseng tao na bulok. Marami ding bulok na nakapaligid dyan. At lahat sila, sinusuportahan siya sa ginagawa niyang kabulukan sa Pilipinas. Yan yung kakaawa tungkol sa Pilipinas talaga. No, na konting-konti ang prinsipyado na tumatayo at walang presyo. No. Yun yung sinasabi ni PRRD, walang kwenta ang taong walang prinsipyo. Ito, walang prinsipyo. Sinabi nga po ng sabing ni Yusek Claire na ang funny pa, ang sabi, kaya kailangan pa ng ayuda, mas maraming ayuda kasi nga daw more than 52% ang self-rated poverty. Blows my mind that they don't get it. That the reason why it's 52% is because of their doing. Yeah. They're so incompetent. They're so ignorant. No, apart from the fact that they're very corrupt. You know what I saw early on? Their incompetence was shocking. Hindi nila alam ang the simplest things. They don't know the simplest of things. Tapos kaya yabang, hindi sila magtatanong doon sa mga nauna sa kanila. No, so and then so they come out looking like fools that they don't even know the simplest of things about, for instance, even protocol they don't know. Zero, mga walang alam. Yung sinabi ni PRRD literal yon. Mga wala kayong alam. Hindi niyo kilala ang Pilipino. Dalawa, tama yun. So incompetent. Biro mo, ang naisip lang niya itong itong spokesperson na yan. Of course, that's Marcos, na that's talking kasi she's the spokesperson. Ang naisip niya doon sa hunger, ang solusyon niya ayuda. Napaka-incompetent. Wala yung let's strengthen our institutions, 'di ba? Let's create jobs, let's create farm to market roads, 'di ba? Let's open the market. Wala, because they don't know. They know dapat nothing. Ibigay nila, ma'am, actually is sustainable para sa mga tao. Yeah. Yung ayuda, ma'am, tama nga yun na parang it's like only para lang yung band-aid. Pansamantala lang yan eh. Pero once meron kang project na gagawa ka ng sustainable livelihood para doon sa mga tao na walang trabaho, ma'am, forever yan. Pag mapaglaganap nila yan, magiging effective yan. Na magiging source of income ng mga tao. Kaya lang, ginagamit nila yan pansamantala lang kasi. Gusto lang nila makaupo, 'di ba? Tama yun, vote buying ang ginagawa nila. At saka yung mga yan, yung mga politikong ganyan na mga bulok na yan, gusto nila na yung taong bayan manatiling mahirap, manatiling ignorante, kasi madaling manipulahin, madaling takutin, madaling bilhin, 'di ba? Yun yung tayo naman yung kwento ng buhay natin, galing naman tayong lahat sa kahirapan, 'di ba? At some point in our lives, 'di ba? Pero dahil may nabigyan ng scholarship, yung mga tatay, nanay, or whatever, di ba? Tayo nabigyan or whatever, natulungan ng gobyerno, ganoon, di ba? Hindi, ayaw, gusto mo bigyan ng dignidad. At yung, hello, Martin, Bongbong, yung point is to take people out of poverty.